when I see you dancing, I know you're a 10. It's some kind of magic. We both know it right away. I can hear the party, don't want it to end. Getting real ecstatic. We both know it right away. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I can hear the party, don't want it to end. Getting real ecstatic. Sa unang tingin, mapagkakamalan mo talaga siyang Suzuki Gixxer SF250, pero nagkakamali kayo guys dahil ito lang naman yung younger bro ni Suzuki Gixxer SF250. Walang iba kundi si Suzuki Gixxer SF155. So sa mga naghahanga dyan ng mas mababa pang displacement at abot kaya ng bulsa, ito yung pinakahihintay nyo. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at syempre kung ano ba yung hatid nitong bagong SF150 Gixxer. Kaya naman tara, samahan yung ikutan ng motor na to. Let's go! So ang isa sa binibida ni Suzuki pagdating dito sa bagong labas na SF155 is yung kanyang pagka-fuel efficient. Dahil kaya nitong umabot guys up to 50.2 km per liter, knowing na siya ay 155 cc na. So this one guys is a sports bike, no? At inspired sa mga big bike ni Suzuki. Of course, this motorcycle is powered by 155 cc to be exact, 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, at 2-valve. Ito guys ay mayroong lakas na 10.4 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 14.0 Nm at 6,000 RPM. So sa mga nagtatanong guys, this one is merong transmission type na 5-speed constant mesh. So dito naman tayo guys sa kaniyang overall looks. So sa unang tingin hindi mo mapapansin guys na this one is yung bagong model na 155cc dahil talagang halos identical sila nung kanyang kuya na SF250. So meron siyang color combination ngayon guys na metallic blue, white, blue at ayan, red. Then pagdating dito, ayan same sila ng front, no? Meron siyang maliit na wind visor for better aerodynamics. Tapos dito, naka-LED po yung headlight niya, turn signal is naka-bulb type. Tapos pagdating sa suspension, typical na suspension guys, telescopic. Single disc yung front, dual pat piston brake caliper yung kanyang piston dito. Tapos dito naman guys is naka-mags. So ito ay merong front tire sa harapan na 100 by 80 by 17. At sa mga nagtatanong tubeless ba, yes po, tubeless to. So meaning kung mapako to, hindi siya basta-basta flat. Tapos pagdating naman dito sa side view, ayan guys. Anyway, pagdating sa kanyang side mirror, pwede siya i-fold kung if ever ipapark mo siya guys. Fold mo lang siya ng ganyan. Parang sa ganun, hindi nakakaabala sa daan at saka mas safe yung side mirror niya. No? So, hilahin natin ng konti para mabalik. Ayan, medyo ano lang siya guys, matigas. So, dito sa side, ito yung looks niya sa side guys. Meron siyang malaking decals dito na blue. Ito decals din to, Suzuki, yung kanyang brand. Syempre yung pangalan niya, Gixxer SF. Walang nakalagay na 155 pero sa website nila, this one is 155. Sa mga nagtatanong, pag halimbawa mag-change oil kayo, 1000 ml pa rin yung gamit. Ayan, Suzuki, may naka-engrave dito at equip pa rin po siya ng SEP. Also known as Suzuki Eco Performance. So pag bubuga to ng usok, ayan, ay friendly na lang din sa environment. Dito naman, ito yung brake pedal. Foot peg ng driver syempre. Tapos yung exhaust niya guys, or yung tambuch niya, same lang din doon kay Gixxer 155 at saka doon kay SF. No, naka-dual exhaust din siya. End cap niya naka-chrome, hip guard, ayan naka-chrome na din. Tapos ito yung pillion step ng angkas. Dito sa side, wala kayo iba makikita decals dito kundi ito lang. No, dark blue or navy blue at blue. Tapos the rest is paint na. Tapos sa grab bar naman, metallic blue yung paint. So dito tayo guys sa kanyang wheel sa likod. Sa wheel sa likod, mas
pinalaki. So may tire size siya guys na 140 by 60 by 17. Sa cornering talagang napaganda nito gamitin. Lalong-lalo na kung ma-break in mo tong gulong nito. No? So tubeless pa rin po. Tapos suspension. Ayun yung kanyang suspension guys. So pagdating sa suspension niya guys, naka-monoshock siya. Ayan. Tapos naka-swing arm, single disc, single pot piston brake caliper. And then, meron din siyang built-in dito na tire hugger para sa putik-putik. Hindi saan-saan tatalsik. Maging dito, mud dirt. Ayan, gamit na gamit yan guys. Kung dadaan nyo to sa mapuputik na lugar. Sa taillight, same din. Kay kuya niya na SF250. Same na design. Ayan. Turn signal light is naka-bug type. May ilaw pa rin siya ng plaka dito. Tapos, ayan, naka-reflector. Sa side naman, dito sa kabilang side, ayan po yung itsura niya guys. So, again, ganun pa rin. Siyempre, chain cover. Hindi naman mawawala yan, yung chain niya. Tapos, itong foot peg ng angkas dito. Foot peg ng driver. Cambia. 5-speed constant mesh. Ayan. Tapos, side stand, center stand. And, hindi pa rin po siya equipped ng kill switch. Then, dito, ayan guys, yung kanyang engine, no? Tapos, same lang. Of course, na decals sa side. Then, pagdating naman sa kanyang fuel tank guys, ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang fuel tank capacity. Sa long ride, hindi ka na mabibitin pa dahil nga malaki na yung fuel tank niya. I-times mo pa doon sa 50.2 na kiniklaim ni Suzuki, talagang malayo-layo na rin yung mararating nyo. Pagdating naman dito, ayan, sa kanyang handlebar, kung mapapansin nyo pagdating sa handlebar niya guys, napakaganda na din, ka-sports touring handlebar siya. Ayan. So, check natin anong mga switches and buttons meron dito. Of course, meron siyang kill switch off, activated electric start sa right side. Sa left side, high beam, low beam, pass light, turn signal light, switch, at saka horn. Tapos, check natin guys kung may kickstart pa ba siya. So, wala na siyang kickstart guys. So, aasa ka na lang sa kanyang electric start. So, check nyo palagi yung battery health ng motor na to para nang sa ganun, hindi kayo magtulak if ever mabusan kayo ng baterya. No, kasi no way na mapapaandar nyo to dahil wala na nga siyang kickstart. Tapos, dashboard naman, fully digital. So, ayan, meron siyang buttons, select and adjust, same sa kapatid niya. So, syempre, yung information meron dito, fuel gauge, RPM, speedometer, ayan, trip 1, trip 2. Tapos, syempre yung kanyang average fuel consumption. Sa levers naman, matte black, typical lever lang. Tapos, syempre, FI itong motor na to. So, ayan guys, wala naman siyang iba pang specs at saka features na nasa website niya. Yung typical pa rin, kagaya ng kuya niya, si SF250, yun nga lang naka-ABS yun at ito ay hindi, naka-dual pot. Pero kahit ganun pa man guys, napaka-kapit pa rin ng preno nito dahil nga siya ay naka-dual pot na. Para kanino ba itong motor na to? Of course, itong motor na to guys ay pwede kahit kanino. Lalong-lalo na kung naghahangad ka ng malabig bike na motor ni Suzuki pero hindi pa kaya abot ang bulsa. Ayan, highly recommend this one. So, ngayon guys, pag-usapan natin yung presyo niya at saan ito located, kung saan ito mabibili. So kung interested kayo dito kay Suzuki Gixxer SF155 guys, ito ngayon ay nagkakahalaga ng 114,900 if bibili niyo po ng spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 8,847 at monthly sa 3 years na 5,369 at rebate sa 200. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya consider bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung interested kayo sa motor na to, ito guys ay available dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City. Kaya naman guys, kung interested kayo, pumunta na kayo at ang full address na sa screen or sa description box. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!